Sabi po sa Apokalipsis 12:17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi. Siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo na Jesus. So ganun po ilarawan ang nalabi sa kanyang binhi. So sino po yung binhi dito? Si Christ. So ibig sabihin, ang nalabi po mula po sa babae or the church, itong nalalabi po na ito ay remnant po ni Christ sa kanya pong binhi. Ito po ay mga followers, tagasunod po ni Kristo, sapagkat ito po ay remnant sa kanya pong binhi. So si Christ pa rin po ang sentro. Hindi po dito sentro ang remnant sa huling araw. Ang sentro po dito is si Christ, ang binhi po. At ito ang reason kung bakit po mayroong nalabi. So ibig sabihin, ang nalabi po na ito ay nakakonect po kay Christ. Sila po ay nakikitaan po ng character po ni Christ kasi sila po ay nalabi sa kanya pong binhi. So nasabi, ang characteristic po, in general characteristic po niya dito sa verse 17, sila po ay nagsisitupad ng mga utos po ng Diyos. Sabi po sa Apokalipsis 12:17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi. Siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo na Jesus. So ganun po ilarawan ang nalabi sa kanyang binhi. So sino po yung binhi dito? Si Christ. So ibig sabihin, ang nalabi po mula po sa babae or the church, itong nalalabi po na ito ay remnant po ni Christ sa kanya pong binhi. Ito po ay mga followers, tagasunod po ni Kristo, sapagkat ito po ay remnant sa kanya pong binhi. So si Christ pa rin po ang sentro. Hindi po dito sentro ang remnant sa huling araw. Ang sentro po dito is si Christ, ang binhi po. At ito ang reason kung bakit po mayroong nalabi. So ibig sabihin, ang nalabi po na ito ay nakakonect po kay Christ. Sila po ay nakikitaan po ng character po ni Christ kasi sila po ay nalabi sa kanya pong binhi. So nasabi, ang characteristic po, in general characteristic po niya dito sa verse 17,